Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 16 na individual sangkot sa illegal online raffle sa Laguna arestado. 36 na katao patay matapos gumuho ang isang highway sa Guangdong, China. Isa sa 10 pamilya nakararanas ng involuntary hunger ngayong first quarter ng 2024. Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Arestado habang naka-livestream ang 16 na individual na sangkot sa illegal online raffle na nag-ooperate sa Biñan, Laguna, batay sa ulat ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Sa bisa ng search warrant galing sa korte na inihain ng PAGCOR, kasama ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG, inaresto ang 7 babae at 9 na lalaki dahil sa iligal na pagpapatakbo ng online raffle nang walang kaukulang permit mula sa kanila at sa Games and Amusements Board o GAB. Nasabat naman ng mga otoridad ang ilang printed tickets na may mukha ng mga sumali na nagkakahalaga ng 40 to 80 pesos bawat isa, live streaming gadgets, tambyolo at isang puting motorsiklo na nakalaan bilang papremyo para sa nasabing raffle. Batay sa ulat ng PAGCOR, nakapagkolekta na ang grupo ng 80 million pesos mula nang magsimula sila noong 2023. Kasalukuyan silang nakakulong sa headquarters ng PNP-ACG sa Camp Crame dahil sa paglabag sa Presidential Decree 1602 o Batas Laban sa Illegal Gambling. 36 na katao ang kumpirmadong patay dahil sa pagguho ng parte ng highway sa Guangdong Province sa China kahapon, May 1. Batay sa ulat ng otoridad, aabot sa 23 sasakyan at mahigit 40 katao ang natrap matapos gumuho ang kahabaan ng kalsada na nagdudugtong sa Meizu City at Dabu County dakong alas 2:10 ng madaling araw nitong Miyerkules. Kasalukuyan namang nagpapagaling sa ospital ang 30 iba pa dahil sa trahedya. Ayon sa local authorities, dahil sa matinding ulan na nararanasan ng probinsya kamakailan kaya lumambot ang lupa, dahilan para bumagsak ang pundasyon ng naturang parte ng expressway. Samantala, patuloy pang nagsasagawa ng aftermath work ang mga otoridad kasunod ng nangyari. Tumaas sa 14.2% ang mga pamilyang Pilipino na nakararanas ng involuntary hunger ngayong first quarter ng 2024, ayon sa Social Weather Station ng SWS. Mas mataas ito ng 1.6% kumpara sa naitalang 12.6 hunger rate noong December 2023. Ayon kay SWS Director for Communication and Information Technology Leo La Rosa, may katumbas ito na bilang na 3.95 million families o isa sa 10 pamilya ang walang makain o walang pambili ng pagkain o di kaya'y walang mapagbilihan kahit mayroong pambili kahit isang beses sa loob ng nakalipas na 3 buwan. Ito na ang pinakamataas na hunger rate mula nang makapagtala ang ahensya ng 16.8% noong Mayo taong 2021. Ang Metro Manila ang may pinakamataas na nasa 19% na sinusundan ng Balance Luzon na nasa 15.3% at 15% naman sa Visayas. May nakitang pagtaas sa lahat ng lugar maliban sa Mindanao na nasa 8.7% matapos bumaba ng 3.3 points mula sa 12% noong last quarter ng 2023. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.